mayroon tayong kababayan dito na terminate. So nakasabayan natin sa bus. Tapos inaanap niya yung boarding. Tutuluyan niya dito sa may Tinhaw. So iatid ko doon. Ayan siya ate. Sige, oh, kaliwa. Luggage niya. 125, di ba? Sige, go lang. Go. Sa market pa daw eh. Di doon pa. Oh. Sige, pwede doon. Gabi ka pa talaga itinerminate. Ba't hindi na lang sa araw? Kahit tanghali, no? 1, 2. Ay, oh, biglaan talaga sabi. Hindi sinabi kagabi. Ngayon lang. Ano sabi? Pack your things, sabi. Ha? Pwede ka na bumaba? Pagkatapos mo makaluto lahat? Grabe. Buti na lang yun, nakaalis ka doon kasi yung anak niya na yung sisimhot mo yung ginagamit nila. Nakakahilo yun. Kaya nga sabi ko, ganun pala, pag gumamit ka ng ganun, lutang ka, na kaya nalutang din kaya ako noon. Parang mga lutang nga sila eh. Alam mo yung mga parang mga lutang yung mga lahi nila. Wala yung ganun na nararamdaman ko. Ang sakit. Ang sakit ng ulo mo, oh, yan, ganyan. Yan yung epekto. Saan na ba yung contact mo? Tinawagan mo na ba? Oh, yeah. Sige, lakad lang. Yun yung 7-Eleven. Dun, yun. Sige, patawid pa tayo ata ng isa. Oh. Yan ata na building na yan yung... Sige, patawid ka na. Sabi naman, patawid na. Dito ka na sa may ukay-ukay. Oh, yes. 7-Eleven na bigyan. No. Wala, diretso sa te. Saan ba sila? 7-Eleven? Sige, tawid tayo kung 7-Eleven. Yan na ate, yan na? Yan na daw? Oo. Wait lang. Ah. Guys. Anong floor? Third? Ay, fourth, tapos walang lift? Walang lift daw? Wala. Putix. Ay, hirap. Sige, hatid na lang kita sa taas. Hindi, okay lang kasi. Saan floor? First pa to, oh. May massage pa dito. Ito pa naman yung pinakaayaw ko ng walang lift.
O, yan na. Siya na yun. Nakaka. Third floor? Oh, my gosh. Take your... Hindi na si ate ito kasi bigat yung dala niya. Ha? Ako para magkaka. Ano? Hirapan ka? Hirap talaga. 61 years old pa naman. Ha. 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 Grabe. First time may hingal. Yan na. May mga bakante pa pa dito. Ha. Ha. Grabe. Yan. 4th floor, walang lift. Grabe. Ha. 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 Grabe. Ha. Ilang kilo kaya itong luggage mo? Ha. Yan na. Ano ba? Akala ko dito yung kausap mo. Ha. Si Ay ka kay Edwin. Ay, Edwin. Yan. Ha. Ha. Grabe, nakakahingal. Ano yan? Ano ba sabi? Good. Hintay namin kung saan yung tinantaw dito. Kung saan yung ano niya. Iingal ako. 4th floor. Walang lift. Listo ka na. Yan. Oo. Ang dami na gamit. Oh. Kanino yan? Doon sa kausap mo kanina? Oo. Oh, boarding niya to? Oo. May panglalaki naman. Meron. So ayun guys, na-atid na natin si ate. Pauwi na naman tayo. So dito na tayo bumaba sa Tinhaw para ma-iatid siya dito kasi hindi niya alam yung area na to dito sa may Tinhaw. Tapos grabe, ang bigat ng luggage niya. So inakyat ko from ground floor to 4th floor. Ang bigat. So ang nangyari daw, tinerminate siya ng amo niya. Yung reason is dahil daw sa luto. Yung amo nga pala niya is Indian. Yung amo niya. So mayroong dalawang anak, 16 at saka mag-21. 16 yung babae. Yung lalaki mag-21 sabi niya. Nung umalis daw yung parents ng mga bata, yung amo niya, pumunta daw sa bahay yung mga kaibigan ng lalaki, yung binata. Tapos gumagamit daw sila ng yung bawal na gamot sa atin sa Pinas, yung tinatawag na 5 fingers. Yun. Tapos doon daw gumamit sa kitchen. Yung kitchen na yun, inandun si ate nagluluto. Tapos naamoy ni ate. So habang naamoy ni ate, natatakot si ate noon kasi nandun yung mga kaibigan. Baka pagtripan siya ng mga kahit matanda na siya. Actually, nasa 61 years old na si nanay. 61 years old na siya. 61 years old na siya pero nandito pa rin siya sa abroad nagtatrabaho. Kasi ano naman daw yung uuwian niya sa Pilipinas, wala naman siyang uuwian doon. Wala siyang gagawin doon sa Pilipinas kasi walay na sa asawa. Meron siyang dalawang anak na nandito sa Hong Kong nagtatrabaho. Sabi niya, kung hindi na daw siya makakahanap ng amo, uuwi na lang daw siya. So nandyan naman yung anak niya at
supported naman yung mga anak niya na umuwi na siya. Kaya lang, siyempre, yun nga iniisip niya, wala siyang gagawin doon sa Pilipinas. At least dito, kikita pa siya. May sahod pa. So, yun, good luck kay nanay sa paghahanap ng bagong amo. So, yun lang guys. Yan, shout out sa mga kababayan nating OFW. So, masaya naman tayo ngayon kasi kahit pa paano, kasamahan natin yung kababayan na tulungan natin papunta doon sa pupuntahan niya. Yung tutuluyan niya dito sa Hong Kong. So, bye. Lalakad na ako pala pa uwi.